Si Pangulong Mark Bongbong mismo nagsabi sa akin yan eh. Alam mo yung pera sa nakaw, hindi mo pwede pakain sa anak mo yan eh. Ang karma lalabas sa mga anak mo. Wala sa dibdib ko na lima anak ko na ipapakain ko sila ang pera na galing dito sa corruption. Yung perang galing sa nakaw, hindi mo pwedeng ipakain sa anak mo. Grabe, no? Pero ano bang ibig sabihin nito? At bakit ito mahalagang pag-usapan? Ayon sa mga ulat, ibinahagi ni Remulla na kasalukuyang kalihim ng Department of the Interior and Local Government na personal itong sinabi sa kanya ni Pangulong Marcos. Ang perang galing sa iligal o maling paraan ay hindi dapat gamitin, kahit pa para sa pamilya. Sa madaling salita, hindi lang ito tungkol sa batas, kundi tungkol sa moralidad at prinsipyo. Kung iisipin mo, malalim yung mensahe nito. Hindi lang sinasabi na bawal magnakaw, kundi sinasabi rin na kahit para sa pamilya mo, hindi tama ang maling paraan. Hindi dapat i-justify ang mali dahil lang sa para sa anak. At may responsibilidad ang mga nasa gobyerno na maging halimbawa. Panoorin ang video. Under yung leadership, naputol nila yung ecosystem ng corruption sa Bureau of Fire. So, yun ang reforma na yun, ang papatutagin mo para magkaroon talaga ng ito. Well, I always believe in leadership. I always believe. Nung nilagay ko si General Nagales hindi ko lang nung point ni Pangulong Bongbong Marcos si General Nagales sa chief ng PNP. Laki lang yun, ang trust rating ng PNP umakit ng gusto because he instituted reforms. I believe na kung sino man tingin namin dito, we will be very strict on him. Bibigyan namin ng guidelines at ang code of conduct ng fire department ay hindi yun. Sir, one last from me. So ngayon, dahil nasa natin yung mga anomalyan, tapos sa biddings, hindi ba naapektuhan ang equipment ng Bureau natin to response doon sa mga pangangailangan natin during na mayroong incident ng sunog sa bansa? Tama ka doon. Dahil sa corruption nito, dahil sa overpricing, we could have bought an additional, I think, 400 trucks. Ang deficiency ng BFP ay 600 trucks. So ngayon, hopefully, itong 2026, makaka-prepare kami ng kilometer natin. Right? I think we're targeting 300 trucks this year, 300 trucks next year, para ma-alleviate ko namin yung shortcoming. Ang hirap kasi, may trade-off ko dyan eh. Pwede kang pumayag sa friend namin, congressman namin, mayor, hindi pumayag sa akin. Pero ang trade-off ko, sasama ako sa corruption. Ayun ang trade-off. So sa akin, tiis-tiis mo na tayo. Sasalihin ko muna yung gripo sa loob ng BFP. Aayusin ko lahat yan. Tapos bibili na tayo na guide trucks. Rambo Labay of Radio Check. Nakaka-nakit yung conversion nyo at talagang masusubok yung review at nabanggit mo kayo ay sinuhulan nito. So talagang nasasabi natin gaapala na yung ginagawa nila. Hindi sila natatakot at kayo mismo hindi sinusulat. Sa tingin nyo, matagal nang ginagawa nyo, maliban doon sa 2018 na binabanggit nito. Wala ko lang. Kung ano man nangyari, kung sino man sinusunod na lang, wala kang naman dyan. Yung factual na masasabi ko, sinuhulan ako. Ayun lang. Pero kung ikaw sa iba, hindi ko wala akong masasabi. Magkano in-offer sa inyo? Bibili namin ng 200 fire trucks. So, 1.5 times 200 is 300 million for 1 year. So, kung sumakay na ako sa sistema nila,
easily 900 million to 1 billion ang pupunta sa akin. Easily. Pero, si Pangulong Bongbong mismo nagsabi sa akin, alam mo yung pera sa nakaw, hindi mo pwede pakain sa anak mo yan. Ang kalaban lalabas sa anak mo. Wala sa bibig ko. Di man ang anak ko. Ipapakain ko sila pera na galing dito sa corruption. Yung nabanggit na may tinanggal sila doon, ano, na dapat sana transparency. Ano to? Paano tinanggal nila, Yusef? Hindi nila ginawa. Simple lang yan eh. Pero nandoon na, nakalagay na doon, pero hindi nila ginawa, hindi nila ginawa. Under the law, under the payment law, dapat transparent and recorded po ang ating limits. Wala silang ginawang limits. For example, kailangan din that they should have a record of their deliberations sa back. Walang record ng deliberations sa back. And marami po silang, and there are other budgets of fraud. No? Aside from yung sinabi natin na guidelines, some of them include the inclusion of specifications that have no relation, have no operational control. Example, I think nabanggit ko kanina ni Asik Ryan, nilagay nila as one of the requirements ng fire truck ay dapat merong showroom. Hindi naman tayo bumibili ng SUV sa mall. Ang binibili natin fire truck. It's a pure barrier to entry ng other players. So kung sino lang ang may showroom, yan lang ang papayagan nilang mag-procure dito, mag-participate sa ito. Isipin mo naman, the Philippine market for fire trucks every year does not exceed 300. Pati yung mga private, minsan sa Philippine Railway, hindi dapat pa sa 300. Ang binibenta ng Toyota office every day, kaya may showroom sila, is something like 200 cars a day. Isipin mo naman, hihingi sila ng showroom for 300, for a market of 300 vehicles. Diba? So that brings up the cost ang ginagawa nila. Anti-competitive ang ginagawa nila. Umupo ako October 2024, January 2025. former BFP, kaibigan mo. Yung former BFP, andun sa party, inausap yung kaibigan mo para kausapin ako. 2 more questions. Charmaine Abono of Abante. Mary Ann Bastasa of Radio Pilipinas. Sec, if they would want to ask other matters or next time na lang. Lalo na, other matters, scoring ngayon, mag-ulit. Okay. 2 more questions. Thank you very much. Maraming salamat po.